Binisita ko nga po pala kahapon yung mga manok ko, kambing at bibe. Grabe, nakakatuwa, ang dami na nga nila at napakaraming itlog ng bibe kaya sobrang saya ko. Nagluto nga rin po pala ako ng masarap na banana cue. Nagpunta ako kahapon sa bukid kung saan ako dati nakatira at namitas na din ako ng bunga ng dati kong tanim na talong. Nakakatuwa nga kasi kahit hindi na naaalagaan, namumunga pa rin. Masaya nga ako dahil makakatikim ulit ako ng bunga ng sarili kong tanim. At nanguha na nga rin ako dito ng talbos ng tanim kong alugbati. Kumapal na nga rin yung alugbati dito, kaso nga lang payat yung mga talbos nila kasi hindi na nga naaalagaan. At may napitas nga rin akong siling Taiwan, tanim ko nga rin ito nung nandito pa ako nakatira. Ito naman yung dating kulungan ng mga manok ko, kung mapapansin nyo, naiwan pa nga dito yung mga yero. Kukunin ko nga yan kapag natapos na akong magpatambak dun sa nabili kong lupa. Medyo tinanggalan ko nga rin ng damo dito, yung tanim kong mulberry, galing nga ito sa may-ari ng bukid na to. Sayang naman kasi kung hindi lalaki at mamamatay lang dahil natabunan na nga ng mga damo. Masarap din kasi itong prutas na to, tsaka malalaki ang bunga nito. Saka gusto ko sana pag malaki na ito, kukuha ako ng sanga dito at itatanim ko dun sa nabili kong lupa. Nanguha nga din po pala ako dyan ng pako para kahit papano ay makalibre naman kami sa ulam. Masarap nga ito, ilalaga lang tapos isasawsaw sa bagoong na may kalamansi. O diba, ito ang kagandahan talaga sa probinsya, pwede tayo makalibre ng ulam. May nakita nga rin akong maliliit na patola dito kaya pinitas ko na nga din. Bali, tanim nga ito ni Papa, humingi lang ako sa kanya. Hindi ko nga makuha ng sungkit kaya inakyat ko na lang. Masarap nga yung patola na yan, igigisa lang at haluan ng miswa. Namiss ko tuloy yung dating tanim kong patola. Kaya gustong gusto ko sa bukid kasi kahit papano marami lang tayong masisimot na libreng ulam. Dahil bibisitahin ko nga yung mga manok ko kaya ayan, nagdala nga ako ng pagkain nila. Bali, pinaalaga ko nga pala muna yung mga dating alaga kong hayo. Wala pa kasi akong sariling paglilipatan sa kanila kaya pinaalaga ko muna dito kay tatay. Masaya nga ako dahil nakita kong masigla sila dito at lumalaki at dumadami na din sila. Naalala ko lang dati nung binabalak ko palang umalis dun sa bukid na dati kong tinirahan, binabalak ko na rin na ibenta lahat ng alaga kong hayo. Ito nga mga bibi ko, nagulat ako kasi parang kailan lang, halos mag-iisang buwan pa lang kami sa inuupahan namin, ang dami na agad nilang itlog. Nabawi nga yung pinakaunang itlog nila na hindi na misa lahat. Sayang nga yun, bali 17 na piraso din na itlog yun, kaso kahit isa ay walang napisa dahil nabasa ngayon ng bagyong uwan. Bali 3 nga pala yung bibi ko, 2 inahin at 1 barako. Namisa na nga din po pala yung itlog ng inahin kong manok na native. Ang sarap lang din sa pakiramdam kasi parang kailan lang pinapangarap ko na magkaroon ako ng mga alagang hayo. Yung sarili ko na para anytime na gusto kong magkatay para makaulam ng masarap ay pwede lang. Ang saya talaga sa pakiramdam na yung dating pinapangarap lang natin ay natatamasa na natin ngayon at higit pa sa pinangarap natin yung dumating. Gusto ko kasi pag nagkaroon ako ng sariling bahay, yung simple lang pero maraming alagang hayop sa paligid. Meron nga din po pala ako nag-iisang kalapati, yan ngayong bigay sa akin nila Arnie. Tignan yun, laki-laki na nga niya at ang taba-taba. Yung mga kambing ko naman nakasuga at ayun, bising-busy nga silang kumain. Bali 2 na nga lang pala sila, 1 inahin at 1 barako. At ito naman yung manok ko na bonsai, bali 2 nga yan sila, 1 barako at 1 inahin. Dito ko rin po pala iniwan kay tatay yung grass cutter ko para naman kahit papano hindi ma-stop. Nakakatuwa naman kasi umaandar na ulit at nagagamit na ni tatay. Namiss ko nga ito kaya pinaandar ko. Namiss ko nga rin ang buko kaya ayan, sabi ko kay tatay magbuko kami. Ang sarap lang talaga mamuhay sa probinsya, no? Sariwang-sariwa yung kakainin natin. Naku, pag dito ka sa probinsya, sigurado yung kakainin mong buko fresh na fresh. Ang sarap niyan, lalo na kung medyo matigas-tigas na yung laman, napakatamis ng sabaw nun. Masarap nga ito, gagawing bukayo tapos ipapalaman sa puto na yari sa kamoting kahoy. May mga bata nga nag-aabang sa akin dito, naghihingi nga sila ng sticker. Sabi ko wala nga akong sticker kaya magpicture na nga lang kami at ipopost ko nga dito sa page ko. May dumaan nga rin dito nagtitinda ng isda, yung dating ka-churchmate namin, kaya ayan, bumili nga ako para may pang-ulam kami at panghalo sa gulay. Ibira nga lang din kami mag-ulam nila Arnie ng isda kasi may kamahalan. Kahit nga karne ngayon napakamahal, mapakarne, gulay, isda, ay pare-pareho na lang yata ng presyo. Naligo na nga din po pala kami nila Arnie dito sa flowing, sobrang namiss ko nga ito. Nag-crave nga sila Arnie sa banana cue kaya ayan, bumili nga kami ng saging dito sa tindahan. Dito nga pala kami madalas bumibili, shoutout nga pala kay tita, napakabait nga niyan na tindera sa amin. Samantalang dati nakakalibre lang ako ng saging pero ngayon dahil wala na ako sa bukid kaya tiis muna ako sa pabili-bili. Bali pinrito ko nga po pala muna yung saging at pagkatapos kong iprito yung saging, naglusaw din ako ng asukal. Sunod ko namang nilagay nung lusaw na asukal ay nilagay ko na yung pinrito kong saging. Tapos halu-haluin nyo lang hanggang sa dumikit na lahat ng asukal dun sa saging. Para sa akin ganitong paraan ng pagluluto ng banana cue ang masarap. Ang sarap nito lalo na at medyo maniba lang yung saging. Nung nakaraang araw pa kasi kami natatakam nila Arnie sa banana cue kaso wala nga kaming mabilihan ng luto kaya bumili na lang kami ng saging at kami na lang ang nagluto. Nako, ang sarap nitong merienda
maganda lalo na kung sasabayan mo ng malamig na ko. Masarap din talaga paglutong bahay, sigurado mainit-init pa nating kakainin. Kaya may enjoy talaga natin kumain pag ganito, napakasarap. Ganitong luto ng banana Q ang gustong gusto ko. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna, kakain na kami. Maraming salamat po sa panonood.